Yan. Ito naman ay para sa Rafaela. Para sa roaming at rotation. If hindi ka mag-i-stick dun sa gold. Ayan ang sabi ko dun sa unang video, medyo alanganin kapag nakastick lang sa gold dahil possible na marunong talaga sila mag-invade. And yung patch ngayon, yung current meta, ay nakadepende talaga sa level ng core. So if ever low level yung core, mahina din yung retry niya, most probably hindi makukuha lahat ng objectives. So kasama ko dito si Jen. Ayan, so nag-Rafaela ako syempre. Ang unang skill ko ay yung Revitalize. Ayun naman ang suggest ko sa'yo, mag-revitalize ka if hindi ka pa sanay ng mabilis mag-flicker. At malaking tulong din talaga yung Revitalize. Pero dito nag-flicker ako dahil may mga panghuli sila, may Guinevere, may mga burst, so para makalayo ako agad. Yan. First wave, susunod ka lang sa core, pero dahil ako talaga yung nagdidikta kay Jen, ako yung nagsasabi sa kanya kung saan siya pupunta, dito, mapapansin mo, medyo ako yung malapit sa kalaban. Dahil yung first skill ko ay nakaka-detect ng kalaban kahit nasa bush. So, if ever pipindutin ko yan, ang pinaka reason talaga ay para matake lang din, matulungan siya mag-farm. Iingatan mo lang, kapag mamamatay na yung farm, wag mo nang i-hit or first killan dahil kapag nasakto, sa'yo mapupunta yung buff. And nonsense yung pagpa-farm ng core. So, masasayang yun. Automatic talaga talo sa turtle kapag may hindi siya nakuhang farm dyan. Yung nasa gitna, yung parang repolyo, yung Little Wanderer, okay lang yun. Pero etong lahat ng to ay kailangan niya. Essential yan para mag-level 5 siya at least bago at least level 4. Pero ang kailangan talaga ay level 5 para lumamang siya ng isang level. Kung pare sila magaling mag-retry ng core ng kalaban, panigurado mananalo siya dun sa team fight kapag nag-turtle na. So this time may 10 seconds for turtle. Umangat kami ng konti kasi nakita namin nandun yung core ng kalaban. Pwede siyang mapitas, which is napitas nga siya. So dahil napitas yung core ng kalaban, walang retry holder, pwede kami bumaba. Kapag ikaw yung Rafaela, ang gagawin mo lang, sumama sa core or sumunod lang sa sasabihin ko dahil ako yung magiging core nun. So parang sabihin ko lang, Tijel, check mo nga yung bush doon. First kill ka lang malapit sa bush or Tijel, start mo nga yung next camp or next farm. Ganun. So yan. This time, habol-habol lang. Then first kill lang. Sa gitna ka lang. Pwede kang umangat. Depende sa hero. Ang magiging hero ko kasi ay utility tank. So, either Akai or utility core. So, either Akai, yung mga medyo makunat dahil hindi makunat yung roam natin, which is Rafaela, sustain siya. So, healer talaga siya. So, kailangan medyo makunat yung core natin dahil damage talaga natin si Jen, which is ang gold. Kapag mga ganitong part, pwede ko naman sabihin sa'yo na ano na neto, tambayan man si Shen or hindi kaya sama kayo sa akin ng mage, gagank natin yung XP lane. Yan. So, depende na lang kung anong sabihin namin siguro ng Shen para coordinated tayo. Pero dito kasi sa larong to, medyo ako talaga yung nagdidikta kay Shen kung saan siya pupunta. So, nasunod siya sa akin, imbis na ako nasunod sa kanya. So, yun. Start lang ng camp, and then nakita niya yung core sa taas, pinuntahan ulit namin. Ayan, gaya ng sabi ko, yung AOE na ito, yung first kill, lahat ng matamaan yan dun sa bilog, kahit nasa bush, nagkakaroon ng vision. So, pwede mo siyang spam ng spam, especially kapag buo na yung, yung libro. Pero kahit naman early, spam mo lang siya ng spam, kada CD, spam mo, okay lang kung hindi tumama. First kill uli. Dahil minus armor yan at slow. Second skill, same thing. Pampabilis ng kakampi, heal din. So, spam mo lang ng spam hanggang maubos ka ng mana, back, and then balik. Same, repeat. So, yan, objective lang talaga yung core habang nagpapataba yung MM sa taas. Depende naman sa comms natin kasi minsan kapag dinadalawan talaga or priority nila yung gold, dadalasan natin yung pagdalaw sa gold. Pero this time, ang priority ko ay tumaba si Shen. So, kailangan ko siyang tumaba para pag lumabas yung Lord, mas mataas yung level niya.
walang magiging laban yung core ng kalaban sa amin sa retrihan. Dito natalunan ako. Gumilid siya. Makita mo nag-first kill ako dun sa bush. Pero gumilid siya kaya siya hindi tinamaan ng first kill. Pero mali din ako. Pero actually tama lang. Kasi kailangan mo rin talagang lumalim ng konti. Kasi para mangyayari, instead na yung kampi mo, yung magank, at least nagank ka na. So at least doon, wala nang talon yung Guinevere, wala na rin siyang ult, wala siyang option manggank ng kalaban. Dito nag-set lang ako, flicker and then ulti. Pwede mo rin gawin yon. Dito mali ako kasi medyo matagal na akong din Rafaela. First time ko na lang ulito. Kapag pala binuhay mo, kailangan di ka mag-i-skill. So, kailangan di ka mag-i-skill. Okay lang maglakad. Babagal ka nga lang. Pero that hindi ka i-skill, di ka a-attack. Kasi makakancel yung Divine Resurrection. Hindi ko alam yun that time. So, ganun pala dapat. Okay, so yun. Same lang. Ang plano talaga namin dito ni Shen, lalo na kapag naglalaro kami, dalawa lang kami. Gumawa lang ng space kasi kapag ka nag-ikot kami sa mapa, imposible na mag-stuck sa gold lane yung kalaban kasi nga binabasag na namin lahat eh. So, kagaya ng objectives, yung gold lane na mismo yung sasama sa amin. Pero ang mangyayari kasi kapag tayo lang, syempre ang gold natin na si Shen. So, priority pa rin talaga natin si Shen na dalawan. Same thing kapag may mga turtle or lord fight, kailangan ko rin siguro si Shen dahil nga utility utility core yung magiging pick natin. So, unlike dito, assassin core tayo dito. Ang gamit ni Shen ay damage build Julian. So, assassin core yung tawag dyan. Ang trabaho niyan ay pumik off or kumil. Ang magiging trabaho ko naman kapag ka nag-core ako ay mostly magta-tank at mag-secure lang ng objective. Kasi nga, Akai core, ganun ang mga magiging pick natin nun. So, ayun na. Sama lang ako dito. And then, yan, kailangan lang ako nasa harap. Para if ever may tatalunan, ako na lang, okay lang. Yan, or makakapag-setup ako, kagaya nun. Napatay ni Shen, madali lang siya makakapag-out kasi may 3 skills siya. And dito, okay lang. Kung mamatay ako yung ma-pick off, ako yung masayangan ng skill. Basta ang mahalaga, hindi ma-pick off si Shen. Dito mali na naman ako, hindi ko alam kung paano gawin dun sa Divine Resurrection. So, nag-Divine Resurrection ako. Tapos, ang nangyari ay gumalaw ako. Kaya wala nangyari. Hindi na buhay. So, hintayin ko pala uling mag-CD yun. Ganun pala mangyayari doon. Hindi ko alam. If ever. Alam mo yun. Ako pala mali. Dahil, baka dapat ikaw ang gumawa ng tutorial sa akin. Actually, ito yung unang gamit ko ulit sa Rafaela kasi nawala na siya sa meta. Ang meta talaga ngayon ay Florine dahil sobrang dali niya tsaka may global heal siya. And dito trinay ako yung burst ng Guinevere para hindi na nila kaya kasi medyo makunat-kunat na tayo. Dahil lang sa spike ng level. So, yun lang. Objective. Sama lang sa core. Check lang sa mapa yung gold. Pero Leslie naman yung gold this time. So, hindi na masyado kailangan ng katulong. Yan. So, parang pinakamahalaga lang naman sa video na to ay yung umpisa na rotation. Hanggang sa unang turtle. Yun lang talaga. Kasi nga, ang medyo sanay ka sa rotation na kasama lang yung gold. So, ang pinaka-importante lang talaga dito ay yung umpisa. Kung paano umikot hanggang dumalaw. Magiging ikot kasi niyan ay kung nasa yung turtle, doon tayo sa kabila. So, ubusin natin lahat ng camp, especially blue, red, buff, dalaw ng isa, and then turtle. Yun lang yung pinakamahalaga doon. Bukod doon, wala na. So, yan, tinapos na namin dito. Wala na kaming ibang kailangan gawin. Dahil masyado na mataba, pwede rin siyang makambak at ever. So, yan. Ano lang kadali. Pinakamahalaga pa rin yung itemization. So, sa umpisa, kailangan mo talagang i-customize yung item tsaka emblem. Suggestion ko na nga na ang gawin na lang ay kuha ka na lang doon sa top 10. Yung gaya mo na lang yung build ko doon sa umpisa. Balikan mo yun sa umpisa. Hanapin mo yun doon sa top 10. Tapos yun lang piliin mo. Yun. So, balik-balikan mo lang to. Check mo lang kung paano yung rotation. Kaya natin yun.